Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig, sakripisyo, at pagtataksil? Halina't samahan ninyo akong muli, mga minamahal naming tagapakinig, sa isang paglalakbay na mag-iiwan ng marka sa ating mga puso. Sabi nila, ang pag-ibig ay pagsasakripisyo. Ngunit paano kung ang lahat ng iyong isinakripisyo, ang iyong mga pangarap, ang iyong pagkatao, ay bigla na lang maging abo, tinupok ng apoy ng kasinungalingan? Ito ang kwento ni Liwayway at ang kanyang muling pagsikat mula sa pinakamadilim na gabi ng kanyang buhay. Ang mga ilaw sa Grand Ballroom ng Maharlika Hotel ay parang mga bituing nahulog mula sa langit, kumikinang sa bawat sulok ng marangyang lugar. Ang tunog ng mahinang pag-uusap at ang kalansing ng mga kopita ng champagne ay lumilikha ng isang himig ng tagumpay. Ito ang ika-5 anibersaryo ng Vertex Solutions, ang kumpanyang itinuring ni Liwayway Alcantara na parang sarili niyang anak. Ngunit sa gabing ito, habang pinagmamasdan niya ang lahat mula sa isang gilid, pakiramdam niya ay isa lamang siyang multo, isang anino na gumagalaw sa pagdiriwang na dapat ay para rin sa kanya. Suot niya ang isang eleganteng itim na bestida na si Dante mismo ang pumili. Bagay daw sa asawa ng isang CEO. Ngunit para kay Liwayway, ang damit ay parang isang kasuotan ng isang estranghero. Ang kanyang mga kamay, na dati sanay sa pagtipa sa keyboard, sa pagbuo ng mga komplikadong code na siyang naging pundasyon ng Vertex, ay abala ngayon sa pag-aayos ng mga pagkain sa buffet table at sa pagsigurong lahat ng bisita ay komportable. Nagsimulang magsalita sa entablado si Dante, ang kanyang asawa. Guwapo, karismatiko, at nasa rurok ng tagumpay. Bawat salitang lumalabas sa bibig nito ay puno ng kumpiyansa. Habang nakatingin dito si Liwayway, hindi niya mapigilang bumalik sa alaala ng mga gabing halos hindi na siya natutulog. Ang amoy ng matapang na kape, ang liwanag lamang mula sa monitor ng computer ang nagsisilbing ilaw, at ang kaba sa kanyang dibdib sa bawat linya ng code na kanyang isinusulat. Iyon ang mga gabing binuo niya ang pinakapuso ng Vertex Solutions. At syempre, nagpapasalamat ako sa lahat ng aking business partners, sa aking masisipag na empleyado, at sa mga kliyenteng patuloy na nagtitiwala sa amin, sabi ni Dante, habang nagpalakpakan ang mga tao. Ngumiti si Dante, isang ngiting abot hanggang sa mga mata ng lahat, maliban sa kanya. Ni minsan, hindi nabanggit ang pangalan niya. Hindi bilang inspirasyon, hindi bilang katuwang, kahit man lang bilang asawa. Para sa mundo, si Liwayway Alcantara ay ang magandang asawa lamang ni Dante Montenegro. Walang iba. Nang bumaba si Dante sa entablado, agad siyang sinalubong ng mga pagbati. Lumapit si Liwayway, may ngiti sa labi, upang ayusin ang bahagyang nagusot na kurbata nito. Isang simpleng kilos ng isang mapagmahal na asawa. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri sa mamahaling seda, marahas na iwinaksi ni Dante ang kanyang kamay. Hindi ito malakas, ngunit sapat na para maramdaman niya ang pagtanggi. Isang malamig na tingin ang ipinukol nito sa kanya. Isang tingin na nagsasabing, huwag ngayon, huwag dito. Parang may kung anong tumusok sa puso ni Liwayway. Ngumiti na lamang siya ng pilit at marahang tumango, na para bang naiintindihan niya.
kahit ang totoo ay unti-unti nang dinudurog ang kanyang puso. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. "Congratulations, Sir Dante. The party is amazing." Si Amihan Serrano, ang bago at batang-batang executive assistant ni Dante. Maganda, matalino, at may isang uri ng kislap sa mga mata na tila kayang makuha ang lahat ng gusto niya. Lumapit ito kay Dante, nakangiti, at bahagyang itinaas ang kamay para ayusin ang buhok sa likod ng kanyang tainga. At doon, sa ilalim ng maningning na ilaw ng chandelier, kumislap ang isang bagay sa kanyang pulsuhan. Isang silver bracelet na may maliit na infinity charm. Natigilan si Liwayway. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang bracelet na iyon, alam niya ang bracelet na iyon. Ilang linggo lang ang nakalipas, ipinakita niya iyon kay Dante sa isang online store. Isang simpleng hiling para sa kanilang anibersaryo. "Masyadong simple, hon," sabi nito noon. "Hindi bagay sa'yo. Ibibili kita ng mas maganda." Pero heto, nasa pulsuhan ni Amihan ang simpleng pangarap niya. At sa paraan ng pagtingin ni Dante kay Amihan, isang tingin na puno ng paghanga at pagmamahal na matagal na niyang hindi nakikita. Alam na ni Liwayway ang katotohanan kahit hindi pa ito sinasabi. Nagpaalam siya sandali. Pumasok sa pinakamalapit na comfort room at doon huminga ng malalim. "Huwag kang umiyak, Liway," bulong niya sa sarili. "Huwag dito." Nang bumalik siya, nakita niyang nag-iisa na si Dante sa isang table, abala sa kanyang telepono. Ngunit nang makita siya nito, mabilis nitong inilapag ang telepono sa mesa at nag-iwas ng tingin. May kakaibang kaba na gumapang sa dibdib ni Liwayway. Nang tumayo si Dante para kausapin ang isang bagong dating na bisita, naiwan ang telepono nito. Hindi niya alam kung anong puwersa ang nagtulak sa kanya. Marahil ay ang sakit, ang pagdududa, o ang pangangailangang malaman ang katotohanan. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ang telepono. Hindi ito nakalak. At sa pagbukas ng screen, isang pangalan ang bumungad sa kanya. Amihan. Isang bagong mensahe. Binuksan niya ito. Ang mga salita ay tila mga punyal na sabay-sabay na tumusok sa kanyang puso, sa kanyang kaluluwa. Sana si Liway na lang ang nawala, hindi ang anak natin. Ang huling mga salita, "anak natin," ay umaling-awngaw sa kanyang isipan. Ang anak nila. Ang anak na nawala sa kanya ilang buwan na ang nakalipas dahil sa stress, ayon sa doktor. Ang sakit ng pagkawala ay muling bumalik. Panmatindi. Panmasakit. Ngayon na may kasama itong lason ng kataksilan. Hindi na niya namalayan ang pagbalik ni Dante. Nakatayo na lamang ito sa kanyang harapan. Nakatingin sa hawak niyang telepono. Wala nang bakas ng pagkukunwari sa mga mata nito. Tanging malamig at walang emosyong pagtanggap. Itinaas ni Liwayway ang kanyang tingin mula sa screen. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Hawak niya ang ebidensya ng pagtataksil, ang patunay ng kasinungalingan na sumira hindi lang sa kanilang pagsasama, kundi pati na rin sa alaala ng kanilang nawalang anghel. Hindi ito humingi ng tawad. Hindi ito nagpaliwanag. Sa halip, isang malamig na ngisi ang sumilay sa mga labi ni Dante. "Ngayon na alam mo na," tanong nito sa isang boses na walang bahid ng pagsisisi, "anong gagawin mo?" Ang tanong ni Dante ay parang isang matalim na yelo
nananatili sa hangin, nagyayelo sa bawat tibok ng puso ni Liwayway. Ang ingay ng party sa kanilang paligid ay biglang nawala. Ang tanging naririnig na lang niya ay ang pag-ugong ng dugo sa kanyang mga tainga at ang mabibigat na paghinga mula sa lalaking kaharap niya. Ang lalaking minsan niyang pinangarap na makasama habang buhay. Anong gagawin mo? Hindi siya makasagot. Ano nga ba ang gagawin niya? Sisigaw? Magagalit? Iiyak? Lahat ng iyon ay tila walang saysay sa harap ng malamig na katotohanang nakalatag sa kanya. Kinuha ni Dante ang telepono mula sa nanginginig niyang kamay. Walang bakas ng pagkataranta. Walang bahid ng pagsisisi. Itinago niya ito sa bulsa ng kanyang coat, inayos ang kurbata at bumulong sa paraang sila lang ang makakarinig. Huwag kang gagawa ng eksena dito, Liwayway. Umuwi na tayo. Nene. Padpay. Ang pag-uwi ay parang isang sentensya ng kamatayan. Ang bawat hakbang palabas ng hotel, habang pilit siyang ngumingiti sa mga bumabating bisita, ay parang paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang biyahe pauwi ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Si Dante ay kalmadong nagmamaneho, na para bang wala silang pinag-uusapan kundi ang panahon. Pero para kay Liwayway, ang bawat segundo sa loob ng sasakyang iyon ay isang walang katapusang pagdurusa. Doon, sa kadiliman, bumalik ang isang alaala. Ilang buwan na ang nakalipas sa loob din ng sasakyang ito. Hawak niya ang isang positive pregnancy test kit. Ang 2 pulang linya na nagsasabing magiging mga magulang na sila. Puno ng luha ng kaligayahan ang kanyang mga mata habang ipinapakita niya iyon kay Dante. Niyakap siya nito, hinalikan sa noo. "This is the best news, Hon," sabi nito. Ngunit kahit noon, may napansin na siyang kakaibang lamig sa mga mata nito. Isang malayong tingin na hindi niya maintindihan. Isinantabi niya iyon. Iniisip na marahil ay pagod lamang ito mula sa trabaho. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Pagpasok nila sa kanilang malaki at malamig na bahay, ang pagsara ng pinto ay umalingaw-ngaw na parang isang putok ng baril. Doon na nagsimulang bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. "Bakit, Dante?" tanong niya. Ang boses ay basag at puno ng sakit. "Matapos ng lahat ng isinakripisyo ko para sa'yo, para sa kumpanyang iyan. Bakit?" Humarap si Dante at sa liwanag ng kanilang foyer, nakita ni Liwayway ang isang muka na hindi na niya kilala. Wala na ang lalaking minahal niya. Ang kaharap niya ay isang estrangherong may mga matang puno ng pagkasuklam. "Sakripisyo?" Tumawa ito ng mapakla. "Anong sakripisyo, Liwayway? Ang mabuhay na parang reyna? Ang magkaroon ng lahat ng gusto mo? Huwag kang magsalita na parang may utang na loob ako sa'yo. Ang pangarap ko!" Sumigaw si Liwayway. Ang galit ay nagsisimula nang pumalit sa sakit. "Ibinigay ko sa'yo ang kaalaman ko, ang mga ideya ko. Ang Vertex ay dapat atin. Pero anong ginawa mo? Itinago mo ako sa anino mo. Dahil doon ka lang nababagay." Ang sagot ni Dante, ang bawat salita ay mas matalim pa sa kutsilyo. "Tumingin ka nga sa sarili mo. Mula nang mabuntis ka, pinabayaan mo ang sarili mo. Tumaba ka, nawalan ka ng gana sa lahat. Hindi mo na ako kayang sabayan, Liwayway." Si Amihan, naiintindihan niya ako. Sinusuportahan niya ang mga ambisyon ko. Ang bawat salita ay isang sampal. Bawat paratang ay isang suntok sa kanyang pagkatao. Ang mga insecurities
na sinubukan niyang ibaon sa limot ay isa-isang hinuhukay ni Dante at ipinapamukha sa kanya. At ang anak? Hirap na hirap niyang tanong. Ang lalamunan ay tila may nakabara. Ang sabi mo sa text, anak natin? Hindi sumagot si Dante. Nagiwas lang ito ng tingin. At sa katahimikan na iyon, nakita ni Liwayway ang kumpirmasyon. Ang babaeng sumira sa kanilang pagsasama ay nagdadalang tao rin noon at nawalan. Ang pagkawala ng kanilang anak ay hindi naging dahilan para sila magkaisa, bagkus ay naging tulay pa para sa kataksilan. Ang realisasyon ay isang alon ng pagkahilo at pagkasuklam. Hindi na niya kaya, kailangan niyang umalis. Tumalikod siya, handa nang tumakbo palayo, kahit saan. Ngunit hinawakan ni Dante ang kanyang braso. Saan ka pupunta? Bitiwan mo ako! Sigaw niya, sinusubukang kumawala. Sa gitna ng kanilang paghahatakan, napuno ng desperasyon si Liwayway. Isipin mo man lang sana ang anak natin, Dante. Ang anghel natin. Ang pagbanggit sa kanilang anak, ang tila naging mitya. Isang madilim na galit ang gumuhit sa mukha ni Dante. Wala kang karapatang banggitin ang batang yon. At sa isang marahas na kilos, itinulak siya nito. Malakas. Walang pag-aalinlangan. Nawalan ng balanse si Liwayway. Ang kanyang mga paa ay tila nawalan ng sahig. Ang kanyang mundo ay umikot. Ang tanging nakita niya ay ang nag-aapoy na mga mata ni Dante bago tumama ang kanyang likod sa gilid ng isang mababang mesang gawa sa salamin. Isang matinis na tunog ng nababasag na salamin. Isang sigaw na naputol. At pagkatapos isang sakit. Isang matinding kirot sa kanyang tiyan na hindi niya pa naramdaman kailanman. Napakapit siya dito, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. May mainit na likidong dumadaloy sa kanyang mga binti. Pula. Ang huling nakita niya bago siya nilamon ng dilim ay ang mukha ni Dante. Hindi galit, hindi nagsisisi, kundi puno ng gulat at takot. Dahan-dahang iminulat ni Liwayway ang kanyang mga mata. Puti. Lahat ay puti. Ang kisame, ang mga pader. Ang kumot na nakabalot sa kanya. May amoy ng alkohol at gamot sa hangin. Nasaan siya? Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang matinding kirot mula sa kanyang tiyan ang pumigil sa kanya. Napahawak siya dito at naramdaman ang isang kakaibang pakiramdam. Isang pakiramdam ng kawalan. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas. Isang doktor na may edad na, may malungkot na mga mata, ang pumasok. Ngumiti ito sa kanya, ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Walang sinabi ang doktor. Hindi na kailangan. Sa itsura pa lang ng kanyang mukha, sa habag na mababasa sa kanyang mga mata, alam na ni Liwayway ang sagot. Ang huling piraso ng kanyang pangarap, ang huling hibla ng pag-asa na kanyang pinanghahawakan ay tuluyan nang nawala. Mag-isa. Sa isang puting silid ng ospital, mag-isa niyang hinarap ang katotohanang kinuha na sa kanya ang lahat. Lumipas ang mga linggo na parang isang mahabang, walang kulay na panaginip. Ang bawat araw para kay Liwayway ay nagsisimula at nagtatapos sa 4 na sulok ng kanyang silid sa bahay na dati niyang tinawag na tahanan. Ngunit ngayon, ito ay isa na lamang malaking mausoleo, puno ng mga alaala ng isang buhay na ninakaw sa kanya. Hindi na siya binisita ni Dante matapos ang gabing iyon sa ospital. Nagpadala lamang ito ng abogado
na nag-asikaso ng lahat. Mas mabuti na rin. Hindi na niya alam kung ano ang gagawin o sasabihin kung sakaling makita niya muli ang mukha nito. Isang umaga dumating ang isang sobre sa pamamagitan ng isang courier. Sa loob nito ay ang mga papeles ng diborsyo. Sa unang tingin pa lang niya sa mga dokumento, nanghina ang kanyang mga tuhod. Napaupo siya sa sahig, yakap-yakap ang sarili, habang ang sakit ay muling gumuguhit sa kanyang puso. Ngunit kinabukasan, may nagbago. Habang nakatingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin, ang maputlang mukha, ang malungkot na mga mata, ang katawang nagluluksa, isang kislap ng dating liwayway ang kanyang nakita. Ang babaeng minsang nangarap, lumaban at nagtagumpay. Kinuha niya ang ballpen at ang mga papeles. Umupo siya sa mesa sa kusina, ang lugar kung saan dati niyang pinagsisilbihan si Dante. Huminga siya ng malalim at sa pagkakataong ito, habang nilalagdaan niya ang katapusan ng kanilang pagsasama, ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Bawat pagguhit ng tinta sa papel ay isang paglaya. Pagkatapos noon, umakyat siya sa kanilang kwarto. Binuksan niya ang walk-in closet na puno ng mga mamahaling damit at alahas na bigay ni Dante, mga bagay na ibinigay nito para bihisan siya sa papel ng perpektong asawa. Tinalikuran niya ang lahat ng iyon. Kinuha niya ang isang luma at alikabuking maleta mula sa ilalim ng kama. Ang laman nito ay ang mga bagay na tunay na sa kanya. Mga lumang libro tungkol sa computer science, ang kanyang paboritong t-shirt mula sa kolehiyo, at ang kanyang laptop na matagal nang hindi nabubuksan. Isinara niya ang maleta. Isinara niya ang pinto ng bahay na iyon. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, humakbang siya palabas, hindi bilang asawa ni Dante Montenegro, kundi bilang si Liwayway Alcantara. Naglakbay siya ng walang tiyak na patutunguhan, hanggang sa dinala siya ng kanyang mga paa sa isang maliit at tahimik na bayan sa tabi ng dagat. Doon, umupa siya ng isang simpleng apartment na tanaw ang karagatan. Araw-araw, umuupo siya sa dalampasigan, pinapanood ang walang katapusang pag-alon. Ang bawat paghampas ng alon sa buhangin ay tila paghugas sa sakit na nakakapit sa kanyang kaluluwa. Ang alat ng hangin ay humahalo sa mga luhang hindi niya namamalayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Dito, sa yakap ng kalikasan, dahan-dahan niyang tinatanggap ang lahat. Isang hapon, habang umuulan, sumilong siya sa isang maliit na coffee shop na may pangalang Kape Kalinaw. Habang humihigop ng mainit na kape, narinig niya ang isang pamilyar na sigla mula sa kabilang table. 3 kabataang lalaki, mga nasa early 20s, ang nagtatalo ng masigla tungkol sa isang bagay sa kanilang laptop. Hindi gagana yan, pre. Masyadong mabigat ang framework para sa community-based platform, sabi ng isa. Pero paano natin i-connect ang mga users sa local businesses ng real-time kung hindi natin gagamitin to? Sagot naman ng isa pa. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Liwayway. Ang mga problemang iyon, ang mga terminolohiyang iyon, iyon ang mundong matagal na niyang tinalikuran. Hindi niya napigilan ang sarili. Subukan ninyong gamitin ang isang lightweight API integration. Mas mabilis at mas simple, lalo na para sa inyong target audience, sabi niya ng mahina. Natigilan ang 3 at napatingin sa kanya. Nagulat. Paano niyo po nalaman? At doon, nanlaki ang mga mata ng isa sa mga lalaki. Teka, Ma'am Liwayway,
Liwayway Alcantara? Kayo po ba yan? Tumango si Liwayway, bahagyang nagulat na may nakakakilala pa sa kanya. Naging judge po namin kayo sa isang university hackathon. 3 taon na po ang nakalipas. Masayang sabi ng binata. Ako po si Marco. Ito po sina Leo at Ben. Kayo po ang nag-inspire sa amin na ituloy ang computer science. Ang paghanga sa mga mata ng mga kabataang ito ay parang isang patak ng ulan sa tigang na lupa. Matagal na panahon na mula nang may tumingin sa kanya ng ganoon, hindi bilang asawa ng kung sino, kundi bilang isang taong may sariling galing at talino. Ikinuwento nila ang kanilang proyekto. Isang mobile application na magkokonekta sa mga taong nangangailangan ng part-time na trabaho sa mga maliliit na negosyo sa kanilang komunidad. Isang proyektong may puso. Habang nakikinig si Liwayway, isang bagay sa loob niya ang muling nabuhay. Ang pasyon, ang kagalakan sa paglutas ng problema, ang pangarap na gumawa ng isang bagay na makabuluhan. Kumuha siya ng isang table napkin at isang ballpen. Sa isang iglap, ang kanyang mga kamay ay gumagalaw na ng may sariling isip. Nagdrawing siya ng mga diagram, nagsulat ng mga konsepto, at binalangkas ang isang buong sistema sa maliit na piraso ng papel na iyon. Ganito, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay may kislap na matagal nang nawala. Ang kailangan ninyo ay isang platform na hindi lang nagkokonekta, kundi nagbibigay din ng kapangyarihan. Tatawagin natin itong Hiraya. Nagkatinginan ang 3 magkakaibigan, manghang-mangha, sa henyong nasa kanilang harapan. Ma'am Liway, sabi ni Marco, puno ng pag-asa. Bakit hindi na lang natin ito gawing totoo? Tayong 4. Magsimula tayo ng sarili nating kumpanya. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Liwayway. Isang ngiting abot hanggang sa kanyang mga mata. Sa gitna ng kaguluhan, sa isang maliit na coffee shop sa tabi ng dagat, isang bagong pangarap ang isinilang. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Isang hindi rehistradong numero. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. Isang boses mula sa nakaraan ang bumasag sa katahimikan. Isang boses na puno ng pangungutya at kayabangan. Narinig ko na palaboy-laboy ka na lang, sabi ni Dante mula sa kabilang linya. Kailan ka babalik at luluhod sa akin? Natahimik si Liwayway. Hinawakan niya ng mahigpit ang telepono. Ngunit ang narinig ni Dante ay hindi takot o pagmamakaawa. Ang narinig niya ay ang kalmadong paghinga ng isang babaeng wala nang ikinatatakot. Hindi na mangyayari yon, Dante, sagot ni Liwayway. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng isang bagong determinasyon. Simula pa lang ito. At bago pa man makasagot si Dante, ibinabana niya ang tawag. 3 buwan ang lumipas. Ang maliit na pangarap na nabuo sa ibabaw ng isang table napkin sa kape kalinaw ay isa na ngayong ganap na katotohanan. Ang Hiraya Innovations ay opisyal ng inilunsad. Hindi sa isang grand ballroom o marangyang hotel, kundi sa isang maliit at masiglang co-working space sa puso ng lungsod ng Maharlika. Ang kanilang opisina ay binubuo lamang ng 4 na mesa na pinagdikit-dikit, mga laptop, isang whiteboard na puno ng mga sulat at diagram, at isang hindi nauubos na supply ng kape at pangarap. Si Liwayway, kasama sina Marco, Leo, at Ben,
ay nagtrabaho ng walang tigil. Ang dating kalungkutan sa mga mata ni Liwayway ay napalitan ng determinasyon at pagkasabik. Bawat araw, siya ang nauunang dumating at ang huling umuuwi. Muli niyang natagpuan ang kagalakan sa pagbuo ng isang bagay mula sa simula. Isang bagay na tunay na sa kanya. Ang kanilang platform na nagkokonekta sa mga freelance na manggagawa tulad ng mga tubero, karpintero at home-based na mga caterer sa mga nangangailangan ng kanilang serbisyo ay agad na tinangkilik ng komunidad. Simple, madaling gamitin at may puso. Ang launch party nila ay simple lang din. Pizza, soft drinks, at ilang malalapit na kaibigan at pamilya ng 3 binata. Habang pinagmamasdan ni Liwayway ang kanyang team na masayang nagtatawanan, isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanya. Ito ang tagumpay na may kahulugan. Isang hapon, habang abala sila sa pag-aayos ng ilang mga bug sa system, isang email ang pumasok sa kanilang inbox. Galing ito sa isa sa kanilang mga unang user. Binasa ito ni Liwayway ng malakas para sa lahat. Salamat po, Hiraya. Dahil sa inyo, natanggap po ako bilang caterer para sa isang binyag. Ako po ay isang single mother at ang kita ko po ay sapat para maibili ko ng bagong sapatos ang aking anak para sa kanyang pagpasok sa eskwela. Hindi niyo po alam kung gaano kalaking tulong ang ginawa ninyo. Nagkatinginan silang 4. Walang nagsalita, ngunit sa kanilang mga mata, iisa lang ang kanilang nararamdaman. Kagalakan. Ito iyon. Ito ang dahilan kung bakit nila ginagawa ang lahat ng ito. Ngunit ang liwanag ay laging may kasamang anino. At ang anino ni Liwayway ay may pangalan, Dante Montenegro. Mula sa kanyang floor-to-ceiling na bintana sa 50 palapag ng Vertex Tower, pinagmasdan ni Dante ang lungsod ng Maharlika. Ang lahat ng nakikita niya sa ibaba, ang mga gusali, ang mga sasakyan, ang mga tao, ay tila mga laruan lamang. Siya ang hari sa kanyang kaharian. Ngunit sa mga nagdaang linggo, may isang maliit na batong bumabagabag sa kanyang perpektong mundo. Isang maliit na startup na pinangalanang Hiraya Innovations. Hawak niya ang isang tablet, nakabukas sa isang online tech journal. Ang headline, Hiraya Innovations, ang bagong muka ng teknolohiyang may puso, pinangungunahan ng natatagong henyo na si Liwayway Alcantara. Natatagong henyo, isang mapaklang tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan, si Liwayway. Ang babaeng iniwan niya dahil wala ng silbi, ngayon ay pinupuri ng lahat. Ang Tamyinyanvan nito, isang direktang insulto sa kanyang paraan ng pagnenegosyo. Ibinato niya ang tablet sa pader. Nagkalat ang mga piraso ng salamin sa mamahaling alpombra. Hindi ito galit. Ito ay isang uri ng pagkainsulto na kumukulo sa kanyang dugo. Paano siya naglakas loob? Paano naglakas loob ang babaeng iyon na bumangon muli matapos niyang iwan sa putikan? Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang sekretarya. Iset mo ako ng meeting kay Sinag de la Torre as soon as possible. Si Sinag de la Torre, isang bata ngunit napakatalinong anghel na mamumuhunan. Kilala ito sa pagsuporta sa mga start-up na may potensyal. Kung may isang taong kayang pigilan ang paglago ni Hiraya bago pa man ito magsimula, iyon ay si Sinag.
kailangan niyang maunahan si Liwayway. Makalipas ang 2 araw, nagkaharap sila sa isang mamahaling restaurant. "Mr. Montenegro," bati ni Sinag. Isang magalang, ngunit matalas na ngiti ang nasa labi. "An honor. Please, call me Dante," sabi niya. Ipinapakita ang kanyang karisma. Matapos ang ilang minutong pag-uusap tungkol sa negosyo, sinimulan na ni Dante ang kanyang plano. "Narinig ko na interesado ka sa mga bagong tech startups," sabi ni Dante. "May isa dyan na gumagawa ng ingay ngayon, Hiraya Innovations." Tumango si Sinag. "Yes, I've been following their progress. An interesting concept." "Interesting, yes, but not viable," mabilis na sagot ni Dante. "It's more of a charity project than a real business. At ang nagpapatakbo, well, let's just say she has a history of being unstable, emotional, hindi kayang mag-handle ng pressure." Sinabi niya ang lahat ng kasinungalingan nang may buong kumpiyansa. Ipinipinta si Liwayway bilang isang babaeng mahina at walang kakayahang mamuno. "She used to work for me. We had to let her go. Ideas without execution are worthless, you see." Nakikinig lang si Sinag. Ang mga daliri ay marahang umiikot sa kanyang kopita ng tubig. Ang kanyang muka ay hindi nagpapakita ng anumang emosyon. "I see," sabi lang nito. "Cool. Thank you for the insight, Dante. I'll take it into consideration." Nang matapos ang kanilang tanghalian, kampante si Dante. Sigurado siyang naitanim na niya ang binhi ng pagdududa sa isipan ni Sinag. Ngunit hindi niya alam na pagkaalis niya, kinuha ni Sinag de la Torre ang kanyang telepono, hinanap ang address ng Hiraya Innovations at sinabi sa kanyang driver, "Dito tayo pumunta." Nagulat si Liwayway ng isang matangkad at eleganteng lalaki ang pumasok sa kanilang maliit na espasyo. Agad niya itong nakilala mula sa mga business magazine. Si Sinag de la Torre. "Miss Liwayway Alcantara?" tanong nito. Ang boses ay kalmado at propesyonal. Tumayo si Liwayway. Pinilit na itago ang kanyang pagkagulat. "Yes. How can I help you?" "I'm Sinag de la Torre." Pagpapakilala nito, inilahad ang kamay. Nang tanggapin ni Liwayway ang pakikipagkamay, isang kakaibang kuryente ang kanyang naramdaman. "Your ex-husband told me some very interesting things about you." Ang dugo ni Liwayway ay tila nagyelo sa kanyang mga ugat. Nandito si Dante. Ang anino niya ay nakarating na rito, handang sirain ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Ang mga salita ni Sinag de la Torre ay parang isang malamig na hanging humampas kay Liwayway, nagpatindig sa kanyang mga balahibo. Ang pangalan ni Dante, na binigkas sa loob ng espasyong itinuturing niyang ligtas, ay isang paalala na hindi pa siya tuluyang malaya. Ngunit sa halip na magpakita ng takot o galit, huminga siya ng malalim. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Sinag. Mga matang matalas, mapanuri, ngunit may bahid ng pag-uusisa, hindi panghuhusga. "Ganun ba?" sagot ni Liwayway. Ang kanyang boses ay kalmado, mas matatag kaysa sa kanyang inaasahan. "Kung gayon, siguro'y dapat kong linawin ang mga interesanteng bagay na iyon." "Maupo ka, Mr. De La Torre." Iginaya niya si Sinag sa kanilang maliit na meeting area. Isang bilog na mesa na may 4 na upuan. Sina Marco, Leo, at Ben ay tahimik na nagmamasid mula sa kanilang mga mesa, ramdam ang bigat ng tensyon.
Sa halip na ipagtanggol ang sarili laban sa kung anumang kasinungalingan ang sinabi ni Dante, ginawa ni Liwayway ang tanging alam niyang tama. Ipinakita niya ang katotohanan. Binuksan niya ang kanyang laptop at ipinakita kay Sinag ang Hiraya Innovations. Hindi ang mga numero, hindi ang business plan, kundi ang puso nito. Ipinakita niya ang user interface na siya mismo ang nagdisenyo para maging simple at madaling gamitin kahit ng mga hindi sanay sa teknolohiya. Ipinakita niya ang back-end system, ang mga linya ng code na isinulat niya kasama ang kanyang team na nagpapakita ng kanilang kahusayan at dedikasyon. At higit sa lahat, ipinakita niya ang mga kwento, ang mga testimonya ng mga user, ang single mother na nakakuha ng catering gig, ang matandang tubero na muling nakakuha ng mga kliyente, ang estudyanteng nakahanap ng part-time na trabaho. Hindi kami nagbebenta ng produkto, Mr. De La Torre. Paliwanag ni Liwayway. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa passion. Nagbibigay kami ng oportunidad. Naniniwala kami na ang teknolohiya ay dapat magsilbi sa mga tao, hindi para kontrolin sila. Iyan ang Hiraya. Habang nagsasalita si Liwayway, si Sinag ay tahimik lamang na nakikinig. Ang kanyang atensyon ay hindi nagbago. Pinagmasdan niya ang bawat detalye, ang bawat salita, ang bawat kislap sa mga mata ng babaeng nasa harapan niya. Nakita niya hindi ang isang unstable na babae na inilarawan ni Dante, kundi isang leader, isang visionary. Nang matapos si Liwayway, tumango si Sinag. Isang maliit at halos hindi mapansing ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Salamat sa oras mo. Miss Alcantara, sabi nito habang tumatayo. You've given me a lot to think about. Umalis si Sinag nang hindi nagsasabi kung ano ang kanyang desisyon. Ngunit sa pag-alis nito, isang pakiramdam ng pag-asa ang naiwan kay Liwayway. Pakiramdam niya. Narinig siya. Naniwala ito sa kanya. Ngunit ang pag-asang iyon ay hindi nagtagal. Kinabukasan, nagsimula ang atake. Isang kilalang tech blogger na alam ni Liwayway na may malapit na koneksyon kay Dante ay nag-publish ng isang artikulo. Ang pamagat, Hiraya Innovations, puso o panggagaya lamang. Sinasabi sa artikulo na ang konsepto ng Hiraya ay kahina-hinalang katulad ng isang proyektong ibininasura ng Vertex Solutions ilang taon na ang nakalipas. Pinalabas nito na si Liwayway bilang isang dating empleyado ay maaaring ninakaw ang ideya. Kasunod nito, bumuhos ang mga negatibong komento sa kanilang social media pages. Mga pekeng account na nag-iiwan ng mga review na nagsasabing hindi maaasahan ang kanilang platform, na sila ay mga manloloko. Ang pinakamasakit ay nang makatanggap si Liwayway ng isang email mula sa isang maliit na kumpanya na una nang nangakong makikipag-partner sa kanila. Dear Miss Alcantara, nakasaad sa email, dahil sa mga kamakailang ulat at alalahanin tungkol sa reputasyon ng inyong kumpanya, napagdesisyunan naming ipagpaliban muna ang ating planong partnership. Humihingi kami ng paumanhin. Parang isang suntok sa sikmura ang bawat salita. Ang mga kasinungalingan ni Dante ay nagsisimula nang magkaroon ng epekto. Anong gagawin natin, Ma'am Liway? Tanong ni Ben, ang boses ay puno ng pag-aalala
habang binabasa ang mga masasakit na komento online. Nakaupo si Liwayway sa kanyang silya, nakatingin sa screen ng kanyang computer. Nakita niya ang mukha ni Dante sa kanyang isipan. Nakangisi, nagtatagumpay. Isang bahagi niya ang gustong sumuko na lang. Masyadong malaki ang kalaban. Masyadong marumi ang laro. Ang pinto ng kanilang opisina ay bumukas at pumasok ang isang delivery boy na may dalang isang malaking bouquet ng puting tulips. Para po kay Miss Liwayway Alcantara. Nagtaka siya. Walang nagpapadala sa kanya ng bulaklak. Kinuha niya ang bouquet at nakita ang isang maliit na card. Ang nakasulat, ang mga magagandang bagay ay hindi kailangang ipaliwanag. Mananatili silang maganda. Taddiing SDT. Sinag de la Torre. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Liwayway. Isang maliit na kilos, ngunit isang malaking mensahe. May isang taong nakakita sa katotohanan. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi pamilyar na numero. Hello? Miss Alcantara. Sabi ng isang boses sa kabilang linya. Si Sinag de la Torre ito. Mr. de la Torre. Sagot ni Liwayway. Ang puso ay bahagyang kumabog. Nakita ko ang mga balita. Sabi ni Sinag. Huwag kang mag-alala. Hindi ako naniniwala sa mga iyon. Ang tanong ko lang ay ito. Huminto ito sandali, na tila nag-iisip ng sasabihin. How can I help? Ang simpleng tanong na yon ay mas makapangyarihan pa sa anumang kontrata o investment. Ito ay isang alok ng tiwala, isang alok ng pakikipag-alyansa. Ngunit bago pa man makasagot si Liwayway, isang tao ang dumating sa kanilang opisina. Isang lalaking nakauniporme. May dalang isang makapal na brown envelope. Summons para kay Miss Liwayway Alcantara. Sabi ng lalaki, iniabot sa kanya ang dokumento. Nanginginig ang mga kamay na binuksan ni Liwayway ang sobre. Sa loob, nakita niya ang isang legal na dokumento. May selyo ng korte. Idinidemanda siya ni Dante Montenegro ng breach of confidentiality and intellectual property theft. Hinihingan siya nito ng danyos perwisyos na nagkakahalaga ng 100 milyong piso. Isang halagang sapat para hindi lang patayin ang Hiraya Innovations, kundi para ibaon din siya sa utang habambuhay. Ang telepono ay nahulog mula sa kanyang kamay. Ang mga bulaklak ay tila biglang nalanta. Ang anino ni Dante ay hindi na lang basta naninira. Ito ay narito na para tuluyan siyang durugin. Ang bigat ng summons ay tila mas mabigat pa sa papel na kinasusulatan nito. 100 milyong piso. Ang numerong iyon ay umuulit-ulit sa isipan ni Liwayway. Isang sandatang idinisenyo para tuluyan siyang paralisahin. Pagkatapos ng araw na iyon, umuwi si Liwayway sa kanyang apartment na parang isang sundalong sugatan mula sa digmaan. Ang optimismo at sigla na kanyang naramdaman sa mga nakalipas na buwan ay biglang naglaho, pinalitan ng isang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib. Para siyang itinulak, pabalik sa simula, mahina, mag-isa, at walang kalaban-laban. Naupo siya sa dilim, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Gusto niyang sumigaw, umiyak, sumuko. Baka nga tama si Dante. Baka hanggang dito na lang talaga siya. Paano niya lalabanan ang isang dambuhalang tulad nito, na kayang bilhin ang lahat, pati na ang katotohanan? Ngunit habang nakaupo siya doon, sa gitna ng kanyang pagdududa, isang alaala
ang pumasok sa kanyang isipan. Ang kanyang lumang maleta. Ang mga bagay na dinala niya mula sa kanyang dating buhay. Dahan-dahan siyang tumayo at hinila ang maleta mula sa ilalim ng kanyang kama. Binuksan niya ito. Sa ilalim ng mga damit at libro, may isang bagay doon na halos nakalimutan na niya. Isang maliit, itim na external hard drive. Ang hard drive na ito ang kanyang personal na backup mula sa kanyang mga unang taon sa Vertex. Dito niya itinatago ang mga draft ng kanyang mga proyekto, mga konsepto, at mga personal na tala. Isiniksik niya ito sa maleta. Noong umalis siya, hindi dahil sa may plano siya, kundi dahil ito ay isang piraso ng kanyang pagkatao na ayaw niyang iwan. Nanginginig ang mga kamay na isinaksak niya ito sa kanyang laptop. Ang lumang operating system ay dahan-dahang nag-boot. At doon, sa libu-libong mga file, nakita niya ang isang folder na may pangalang Project Core. Binuksan niya ito. Sa loob ay naroon ang lahat. Ang mga orihinal na version ng algorithm na siyang naging puso ng Vertex Solutions. Ang kanyang mga digital signature, ang mga timestamp na nagpapatunay na isinulat niya ang mga code na iyon, ilang buwan bago pa man opisyal na itatag ang kumpanya. Naroon ang kanyang mga tala, ang kanyang mga flowchart, ang blueprint ng buong sistema, lahat ay nasa ilalim ng kanyang pangalan. Ito ang katotohanan, ang hindi maikakailang ebidensya na hindi siya nagnakaw ng kahit ano. Sa katunayan, siya ang ninakawan. Isang kakaibang determinasyon ang pumalit sa kanyang takot. Ang ginagawa ni Dante ay hindi lang isang demanda. Ito ay isang pagtatangkang burahin ang kanyang kontribusyon, ang kanyang pagkatao. At hindi na siya papayag. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang numerong ibinigay sa kanya ni Sinag. Mr. De La Torre, sabi niya nang may bagong lakas sa kanyang boses. Tinatanggap ko ang tulong mo, pero hindi pera ang kailangan ko. Kailangan ko ng pinakamagaling na abogado na kaya mong mahanap. Pabungking. Suot ni Amihan ang isang sutlang roba habang naglalakad siya sa malawak na penthouse unit ni Dante. Ang lugar na ito, na dati niyang pinapangarap, ay nagsisimula ng maging isang ginintuang kulungan. Ang Dante na kanyang nakakasama ngayon ay hindi na ang charming at mapagmahal na lalaking kanyang minahal. Ang tagumpay at ang laban nito kay Liwayway ay unting naglalabas ng isang halimaw, isang taong paranoid, malupit, at obsessed sa pagkapanalo. Nanonood siya ng balita nang marinig niya ang pag-uusap ni Dante sa telepono sa kanyang study. Papasok sana siya para mag-alok ng kape, ngunit napatigil siya sa may pintuan nang marinig ang pangalan ni Liwayway. Oo, sigurado ako, narinig niyang sabi ni Dante sa kausap nito. Nahalatang abogado nito. Walang-wala siyang ebidensya. Ang lahat ng intellectual property ay nakarehistro sa ilalim ng kumpanya. At ang orihinal na code? Matagal ko nang binura ang lahat ng bakas na si Liwayway ang gumawa niyan. Isang malamig na kaba ang gumapang sa puso ni Amihan. Binura ang bakas. Ang ibig sabihin, totoo. Totoo ang mga bulong-bulungan. Ang pundasyon ng Vertex, ang yaman at kapangyarihan ni Dante ay nakatayo sa isang kasinungalingan. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang gabi ng anibersaryo. Ang gabi kung kailan niya ipinadala ang text message na iyon. Ang gabi kung kailan niya unang naramdaman na ang pag-ibig ni Dante ay hindi dalisay,
kundi isang laro ng kapangyarihan. At ang pinakamatindi sa lahat, naaalala niya ang isang bahagi ng gabing iyon sa bahay nila, ang tunog ng pagtatalo, ang malakas na kalabog, at ang biglaang katahimikan bago siya tinawagan ni Dante para tulungan itong dalhin si Liwayway sa ospital. Palagi niyang sinasabi sa sarili na aksidente lang iyon, ngunit ngayon, nagsisimula na siyang magduda. Nang mga sumunod na araw, ang takot ni Amihan ay lalo pang lumaki. Naging mas mainitin ang ulo ni Dante, mas mapaghanap. Isang gabi, nagkamali lamang siya ng timpla ng kape nito. Ibinuhos ni Dante ang mainit na kape sa sahig. Ilang pulgada lang mula sa kanyang mga paa. Kahit simpleng bagay hindi mo magawa ng tama, sigaw nito. Sa gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Dante, gumawa ng desisyon si Amihan. Hindi na siya magiging biktima sa larong ito. Tahimik siyang pumasok sa study nito. Ang computer ni Dante ay laging naka-on. Sa tulong ng kanyang kaalaman bilang executive assistant, alam niya kung saan hahanapin ang mga sensitibong file. Hindi man niya mahanap ang orihinal na code, ngunit natagpuan niya ang iba pa. Mga email, mga financial record na may kaduda-dudang transaksyon, mga dokumentong nagpapakita ng mga planong paninira kay Liwayway. Kumuha siya ng isang maliit at hindi kapansin-pansing USB drive mula sa kanyang pitaka. Nanginginig ang mga kamay. Isinaksak niya ito sa computer. Nag-umpisa siyang kopyahin ang lahat ng kanyang mahanap. Bawat segundo ay parang isang oras. Bawat tunog sa labas ng silid ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Nang matapos, mabilis at tahimik niyang inalis ang USB at itinago ito. Kinabukasan, lumabas siya ng bahay, sinabing magpaparlor lang. Pumunta siya sa isang pampublikong telepono. Ayaw niyang gamitin ang sarili niyang cellphone. Kinuha niya ang calling card ng abogadong ipinakilala ni Sinag kay Liwayway, isang attorney Ramirez, na nakuha niya mula sa isang online news article. "Hello, Attorney Ramirez," sabi niya. Pilit binabago ang kanyang boses. "Hindi ako magpapakilala, pero mayroon akong impormasyon. Impormasyon na maaaring magpabago sa lahat ng bagay tungkol sa kaso ng Vertex Solutions." Nakatayo si Dante sa harap ng kanyang bintana, ngunit hindi na ang pakiramdam ng pagiging hari ang kanyang nararamdaman. Sa halip, pakiramdam niya ay isang general na ang kaharian ay unti-unting kinukubkob. Ang demanda laban kay Liwayway, na inaakala niyang magiging mabilis at madaling panalo, ay hindi nangyayari ayon sa kanyang plano. Ang abogadong nakuha ni Liwayway, si Atty. Gabriela Ramirez, ay isang matalinong kalaban. Isang babaeng kilala sa pagiging agresibo at hindi natatakot sa malalaking pangalan. Bawat pagtatangka ng kanyang legal team na i-pressure si Liwayway ay sinasagot ni Ramirez ng matatalinong counter-motion. "Hindi sila basta-basta sumusuko, sir," sabi ng kanyang abogado sa telepono kanina. "They're stalling for time. Mukhang may hinahanap silang butas sa ating kaso." Butas. Alam ni Dante na may butas. Ang buong kaso niya ay isang malaking butas na tinakpan lamang ng pera at kapangyarihan. Ang mas nakakabahala pa ay ang pagbabago sa kilos ni Amihan. Dati, ito ay masunurin at laging nasa kanyang tabi. Ngayon, palagi itong tahimik, malayo ang tingin, at laging may dahilan para umalis. Isang gabi,
Nahuli niya itong nakatingin sa kanyang computer sa study. Nang tanungin niya kung anong ginagawa nito, mabilis itong sumagot na naghahanap lang ng restaurant. Ngunit ang takot sa mga mata nito ay hindi maitatago. Nagsisimula ng makaramdam ng pagkaipit si Dante. Ang mga anino ay nagsisimula ng gumapang palapit. Mr. Montenegro, sabi ng kanyang sekretarya mula sa intercom, nakalinya po ang anunsyo mula sa Department of Trade and Industry. Pinindot niya ang speakerphone. Isang opisyal na boses ang narinig. Inaanunsyo nito ang pagbubukas ng bidding para sa Juan Clicks, isang napakalaking proyekto ng gobyerno na naglalayong i-digitize ang lahat ng serbisyo para sa mga small and medium-sized enterprises sa buong bansa. Ito ang pinakamalaking tech project sa Pilipinas sa loob ng isang dekada. Ang mananalo nito ay hindi lang kikita ng bilyon-bilyon, kundi magiging pangalan na hindi na mabubura sa industriya. Ito na yon. Ito ang pagkakataon niyang tuluyang durugin si Liwayway. Ang Vertex Solutions, sa laki at karanasan nito, ang malinaw na frontrunner. Ngunit alam niyang sasali rin si Hiraya. Ang konsepto nito ay halos perpekto para sa proyektong ito. Isang madilim na plano ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi sapat ang demanda sa korte. Kailangan niyang sirain si Liwayway sa paraang hindi na ito makakabangon pa. Kailangan niyang sirain ang Hiraya bago pa man ito makarating sa araw ng bidding. Kinuha niya ang isang burner phone mula sa kanyang drawer. Isang teleponong walang pangalan, hindi matutunton pabalik sa kanya. Nagdial siya ng isang numero. "Nasaan ka?" tanong ni Dante. Ang boses ay malamig at walang emosyon. "Naghahantay lang ng tawag mo, boss," sagot ng isang magaspang na boses sa kabilang linya. Si Silencer, isang kilalang hacker for hire na ilang beses na niyang ginamit para sa maruruming trabaho. "May trabaho ako para sa'yo," sabi ni Dante. "Hiraya Innovations. Kilala mo ba sila?" "Oo, boss. Yung maliit na startup na may puso raw," tumawa ang hacker. "Gusto kong alisin mo ang pusong iyon," utos ni Dante. "Sa gabi bago ang bidding para sa Juan Clicks project, gusto kong pabagsakin mo ang sistema nila. Lahat. Ang kanilang database, ang kanilang presentation files, ang kanilang backup. Gusto kong pagdating nila sa bidding, wala silang dala, kundi abo. Malaking trabaho yan, boss. At mag-iiwan ng bakas. Bayad ka para siguraduhing walang bakas," mariing sabi ni Dante. "At dodoblehin ko ang bayad. Siguraduhin mo lang na sa araw ng bidding, si Liwayway Alcantara ay luluhod sa harap ng lahat." Pagkatapos ng tawag, naupo si Dante sa kanyang silya. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Inilarawan niya sa kanyang isipan ang eksena. Si Liwayway, nakatayo sa harap ng DTI panel, walang maipakita, napapahiya, umiiyak. Ang imaheng iyon ang nagbigay sa kanya ng isang kakaibang kasiyahan. Pumasok si Amihan sa opisina. May dalang isang tasa ng kape. "Okay ka lang, Dante? Mukha kang pagod." Tumingin si Dante sa kanya. Ang pagdududa niya ay panandali ang nawala, napalitan ng kayabangan. Hinilan niya ito at pinaupo sa kanyang kandungan. "Mas okay pa sa okay, mahal ko," bulong niya. "Malapit nang matapos ang lahat ng problema natin. At pagkatapos nito, tayo na ang maghahari sa mundong ito." Sinubukan ni Amihan na ngumiti, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Narinig niya ang bahagi ng usapan. Narinig niya ang tungkol sa pagpapabagsak. "Dante, hindi ba
Hindi ba sobra na yan? Mahinang tanong niya. Nanalo ka na. Huwag mo nang saktan pa siya. Ang ngiti ni Dante ay nawala. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay nanlilisik. Sino ang kinakampihan mo, amihan? Oo, wala. Nag-aalala lang ako para sa'yo. Huwag kang mag-alala sa akin, sabi nito. Ang pagkakahawak sa kanyang braso ay humigpit. At huwag kang makialam sa mga bagay na hindi mo naiintindihan. Maliwanag! Tumango na lamang si amihan. Pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Sa sandaling iyon, alam na niya. Ang lalaking minahal niya ay isa na talagang halimaw. At kung hindi siya gagawa ng paraan, madadamay siya sa pagbagsak nito. Dumating ang gabi bago ang nakatakdang araw ng bidding. Sa maliit na opisina ng Hiraya, abala ang lahat sa paghahanda. Samantala, sa isang madilim na silid sa kabilang bahagi ng lungsod, isang hacker ang nag-umpisa ng magtipa sa kanyang keyboard. Sa Vertex Tower, nakatayo si Dante sa kanyang bintana, hawak ang isang kopita ng mamahaling alak. Hinihintay niya ang balita. Hinihintay niya ang pagsabog. Hinihintay niya ang pagbagsak ni Liwayway Alcantara. Biglang tumunog ang kanyang burner phone. Tapos na, boss, sabi ng hacker. System down. Data corrupted. Backup erased. Hiraya is dead. Itinaas ni Dante ang kanyang kopita. Isang toast para sa kanyang sarili. Sa wakas, tapos na ang laro. Samantala, sa opisina ng Hiraya, biglang namatay ang lahat ng screen. Isang pulang mensahe ang lumitaw sa monitor ni Marco. System error. All data compromised. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Lahat ng kanilang pinaghirapan, lahat ng kanilang paghahanda para sa pinakamalaking araw ng kanilang buhay. Sa isang iglap, naglahong parang bula. Ang katahimikan sa opisina ng Hiraya ay mas mabigat pa sa anumang sigaw. Ang pulang mensahe sa screen ay parang isang digital na punyal. Nakatarak sa puso ng lahat ng kanilang pinaghirapan. Wala na, bulong ni Leo. Nakatingin sa blangkong monitor na parang hindi makapaniwala. Lahat, nawala. Si Ben ay napasuntok sa mesa sa sobrang frustrasyon. Habang si Marco ay napahilamos ng mukha, ang balikat ay bumagsak sa bigat ng pagkatalo. Sa isang iglap, ang pag-asa ay napalitan ng desperasyon. Ito na ba ang katapusan? Nakatingin lang si Liwayway sa screen. Naramdaman niya ang pamilyar na panlalamig sa kanyang sikmura. Ang parehong pakiramdam noong gabing iyon sa ospital. Ang pakiramdam ng pagiging biktima. Ng pagiging walang kapangyarihan. Naramdaman niya ang ngisi ni Dante, ang pagtawa nito sa kanyang kabiguan. Ngunit sa pagkakataong ito, may nag-iba. Isinara niya ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Hindi! Hindi na siya magpapatalo. Hindi na siya ang liwayway na iiyak na lang sa isang sulok. Iminulat niya ang kanyang mga mata. Wala na ang takot. Ang naroon ay apoy. Hindi! Sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. Sapat para makuha ang atensyon ng lahat. Hindi pa tapos ang laban. Tumayo siya. Marco, i-trace mo ang pinanggalingan ng atake. Huwag mo nang subukang i-recover ang data. Gusto kong malaman kung paano sila nakapasok. Leo, iscan mo ang buong network for any remaining malware or backdoors. Ben, i-check mo ang lahat ng ating external backups.
Kahit ang mga luma, baka mayroon tayong na-miss. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na hindi pa nila narinig mula sa kanya noon. Para siyang isang general na nagbibigay ng utos sa gitna ng digmaan. Pero Ma'am Liway, sabi ni Marco, kahit mahanap natin ang butas, wala na tayong data. Ang presentation natin para bukas, 10 oras na lang ang natitira. Kung gayon, sagot ni Liwayway, hinuhubad ang kanyang blazer at itinitiklop ang manggas ng kanyang damit. Gagawa tayo ng bago. Tumingin siya sa kanilang whiteboard. Ang tanging bagay sa opisina na hindi digital. Nakasulat pa rin doon ang kanilang orihinal na brainstorming notes. Ang kanilang mga unang ideya, ang pinakapuso ng hiraya. Babalik tayo sa simula, sabi niya. Ang ating lakas ay wala sa mga magagarang slide o sa mga komplikadong data. Ang lakas natin ay nasa ating konsepto, sa ating puso. At iyon, hindi nila kayang nakawin. Ang mga salita ni Liwayway ay parang isang mitsyang nagsindi muli sa nawalang pag-asa ng 3 binata. Ang kanilang pagod at desperasyon ay napalitan ng determinasyon. Nagkatinginan sila at sa isang iglap, iisa na ulit ang kanilang tibok. Nagsimula ang isang symphony ng pagtutulungan. Ang tunog ng mga keyboard ay muling pumuno sa silid, mas mabilis, mas mapusok. Si Liwayway ang naging konduktor. Mula sa kanyang memorya, mula sa kanyang puso, muli niyang binuo ang kanilang presentasyon. Bawat salita, bawat ideya ay mas malinaw at mas makapangyarihan kaysa sa dati. Sa gitna ng kanilang abalang pagtatrabaho, bumukas ang pinto. Pumasok si Sinag de la Torre, may dalang 2 malalaking paper bag ng pagkain at isang tray ng mainit na kape. Narinig ko ang nangyari, sabi niya lang. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Hindi ako makakatulong sa technical side, pero kaya kong siguraduhin na hindi kayo magugutom. Hindi siya nagtanong. Hindi siya nagbigay ng payo. Umupo lang siya sa isang sulok, tahimik na nagmamasid. Isang presensyang nagbibigay ng lakas at suporta, paminsan-minsan. Kapag nakikita niyang napapapikit na, sa pagod ang isa sa kanila, tahimik siyang maglalapag ng isang tasa ng kape sa tabi nito. Tumingin si Liwayway kay Sinag at ngumiti. Isang pagod ngunit taos-pusong pasasalamat. Sa sandaling iyon, naramdaman niya na hindi na siya nag-iisa sa laban na ito. Habang papalapit ang madaling araw, isang sigaw ng tagumpay ang narinig mula kay Marco. Got it! Nahanap ko na. Isang highly sophisticated brute force attack. Pero nag-iwan sila ng digital footprint. Sobrang liit. Pero nandoon. Na-trace ko ang IP address galing sa isang server na nakakonekta sa Vertex Tower. Nagkatinginan silang lahat. Hindi na ito hinala. Ito na ang ebidensya. I-save mo lahat ng logs, Marco, utos ni Liwayway. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Lahat ng ebidensya. Nang sumikat ang araw, ang opisina ng Hiraya ay puno ng mga tasa ng kape at mga lalagyan ng pagkain. Ang kanilang mga mata ay pagod, ngunit ang kanilang mga espiritu ay buo. Sa screen ng laptop ni Liwayway ay naroon ang isang bago at mas matatag na presentasyon. At sa isang secure na folder, nakatago ang ebidensya ng krimen ni Dante. Oras na, sabi ni Liwayway habang inaayos ang kanyang sarili.
Naligo sila at nagbihis sa mga restroom ng gusali. Walang mamahaling damit, walang magagarang sapatos. Ang suot nila ay ang kanilang uniforme ng determinasyon at katotohanan. Pagdating nila sa gusali ng DTI, ang lobby ay puno ng mga taong naka-corporate attire. Nagbubulungan ang mga ito habang dumadaan ang team ng Hiraya, na halatang pagod at puyat. Sa gitna ng lobby nakatayo si Dante Montenegro, napapaligiran ng kanyang mga abogado at executive. Mukha siyang presko, kampante at handang manalo. Nang makita niya si Liwayway, isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang ngiting iyon ay malinaw na nagsasabing, "Sumuko ka na, talo ka na." Lumakad si Liwayway palapit sa kanya. Ang kanyang team ay nakasunod sa likod. Hindi siya nag-iwas ng tingin. Huminto siya sa harap mismo ni Dante. Tinitigan niya ito sa mata at sa unang pagkakataon, hindi takot ang nakita ni Dante sa mga mata ni Liwayway, kundi isang lakas na hindi niya inaasahan. "Good luck, Dante," sabi ni Liwayway. Ang kanyang boses ay kalmado. "I think you're going to need it." Pagkatapos ay nilampasan niya ito. Diretso ang tingin, patungo sa silid, kung saan magaganap ang kanilang huling pagtutuos. Ang conference room ng Department of Trade and Industry ay malamig at tahimik. Sa isang mahabang mesa sa harapan ay nakaupo ang 5 miyembro ng bidding committee, mga seryosong mukha mula sa gobyerno at pribadong sektor. Sa isang panig ng silid ay ang team ng Vertex Solutions. Si Dante ay nasa gitna. Nakasuot ng isang mamahaling suit. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos. Ang kanyang presentasyon ay nasa isang malaking screen sa likuran niya. Puno ng mga komplikadong chart, matataas na numero, at mga pangakong magbabago sa bansa. Sa kabilang panig ay ang team ng Hiraya Innovations. Sila Liwayway, Marco, Leo, at Ben. Simpleng business attire lang ang suot. Sa harap nila ay isang laptop lamang. Mukha silang mga David sa harap ng isang Goliath. Unang nagsalita si Dante. Puno ng kumpiyansa ang kanyang bawat hakbang. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa silid, isang boses na sanay mag-utos at pakinggan. Ang Juan Clicks Project ay hindi lamang isang simpleng sistema, simula niya. Ito ay isang revolusyon, at ang Vertex Solutions, na mayroon ng napatunayang track record at bilyon-bilyong pisong kapital, ang tanging kumpanyang may kakayahang isakatuparan ang revolusyong ito. Nagpatuloy siya sa paglalahad ng kanyang mga planong enggrande, ngunit walang puso. Nagsalita siya tungkol sa efficiency, monetization, at market dominance. Sa buong panahon, panay ang sulyap niya kay Liwayway. Isang mapanuyang ngiti ang laging nasa gilid ng kanyang mga labi. Alam niyang wala itong maipapakitang ganito. Alam niyang durog na ang moral nito. Nang matapos siya, isang magalang na palakpakan ang narinig sa silid. Naupo si Dante, kampante. Tapos na ang laban bago pa man magsimula. "Maraming salamat, Mr. Montenegro," sabi ng chairman ng komite. "Ngayon naman, pakinggan natin ang Hiraya Innovations." Tumayo si Liwayway. Ang lahat ng mata ay nasa kanya. Naramdaman niya ang pagod sa kanyang katawan, ngunit sa loob niya ay may isang apoy na nag-aalab. Hindi niya binuksan agad ang kanilang presentasyon. Sa halip, nagsimula siyang magsalita mula sa kanyang puso. "Magandang umaga po sa inyong lahat,
Simula niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Hindi po ako narito para magsalita tungkol sa bilyon-bilyong kita o market dominance. Narito po ako para magsalita tungkol kay Aling Nena. Natigilan ang komite. Maging si Dante ay napakunot ang noo. Si Aling Nena po ay isang mananahi mula sa aming komunidad. Pagpapatuloy ni Liwayway. Magaling po siyang manahi pero dahil hindi siya marunong sa teknolohiya, ang kanyang mga kliyente ay ang mga kapitbahay lang niya. Isang araw, ginamit niya ang aming platform. Sa loob ng isang linggo, nakakuha siya ng order para manahi ng mga uniforme para sa isang maliit na eskwelahan. Sa unang pagkakataon, ang kanyang galing ay nakita hindi lang ng kanyang mga kapitbahay, kundi ng buong bayan. Ang Juan Clicks Project ay hindi po tungkol sa mga numero. Sabi ni Liwayway, ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha ng passion. Ito po ay tungkol sa milyon-milyong Aling Nena sa ating bansa, tungkol sa pagbibigay sa kanila ng kapangyarihan at boses. At yan po ang hindi maintindihan ng Vertex Solutions. Sa hudyat niya, binuksan ni Marco ang kanilang presentasyon. Ngunit hindi ito mga chart o numero. Ang laman nito ay mga mukha. Mga video ng mga totoong user ng Hiraya na nagpapasalamat. Ang kanilang mga kwento ang naging presentasyon ni Liwayway. Pagkatapos ng mga video, nagsalita siyang muli. Ang Vertex ay nangangako ng isang revolusyon. Kami po sa Hiraya, isang ebolusyon ang aming inaalok. Isang pagbabagong nagsisimula sa baba, hindi sa itaas. Isang sistemang madaling gamitin, ligtas, at higit sa lahat, makatao. Ang kanyang presentasyon ay simple, direkta, at puno ng katotohanan. Nang matapos siya, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa silid. Hindi ito ang magalang na katahimikan na ibinigay kay Dante. Ito ay isang katahimikan ng pag-iisip, ng pagkamangha. Miss Alcantara, sabi ng isa sa mga miyembro ng komite, maganda ang inyong konsepto. Ngunit ang proyektong ito ay nangangailangan din ng matatag na seguridad. Paano ninyo mapapatunayan na ang inyong sistema ay ligtas mula sa mga banta, tulad ng cyber attacks? Ito na ang pagkakataon. Ngumiti si Liwayway. Napakagandang tanong po niyan. Sa katunayan, kagabi lang po, ang aming sistema ay nakaranas ng isang matinding cyber attack. Nagulat ang lahat. Maging si Dante ay natigilan. Hindi inaasahan ang kanyang pag-amin. Isang atake na naglalayong burahin ang lahat ng aming data. Pagpapatuloy ni Liwayway, ang kanyang tingin ay diretso na ngayong nakatutok kay Dante. Isang atake na nagmula sa isang server na nakakonekta sa isang pamilyar na gusali sa lungsod ng Maharlika. Ngunit sa kabila nito, narito po kami ngayon. Dahil ang tunay na seguridad ay wala sa firewall. Ito ay nasa katatagan at galing ng mga taong bumubuo nito. Sa isang click, ipinakita ni Marco sa screen ang isang CP ng log file ng atake. Isang malinaw na digital footprint na tumuturo sa Vertex Tower. Ang muka ni Dante ay biglang namutla. Ang kanyang kumpiyansa ay biglang naglaho na parang bula. That's absurd. That's a fabrication. Sigaw ni Dante, tumatayo. Mr. Montenegro, please calm down, sabi ng chairman. Ngunit huli na ang lahat. Ang maskara ni Dante ay tuluyan ng natanggal.
Nakita ng lahat ang kanyang pagkataranta, ang kanyang pagkakasala. Nagpatuloy ang komite sa kanilang deliberasyon. Pagkalipas ng 1 oras na puno ng tensyon, muli silang pumasok sa silid. Tumayo ang chairman. Ang kanyang muka ay seryoso. Pagkatapos ng masusing pag-aaral sa 2 panukala, isinasaalang-alang ang teknikal na aspeto, ang panlipunang epekto, at ang integridad ng mga kalahok. Sabi ng chairman, ang kanyang boses ay umaling-aungaw sa tahimik na silid. Ang komite ay nagkakaisang iginagawad ang Juan Clicks Project sa Hiraya Innovations. Ang mga salita ay parang isang malakas na kulog. Hindi makapaniwala si Liwayway. Sina Marco, Leo at Ben ay nagsigawan sa tuwa at nagyakapan. Sa kabilang panig, si Dante ay napaupo sa kanyang silya na para bang sinuntok sa sikmura. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at hindi paniniwala. Talo. Siya, si Dante Montenegro, ay natalo. Habang papalabas ng silid ang lahat, nagkasalubong ang kanilang mga tingin. Ngumiti si Liwayway kay Dante. Hindi isang ngiti ng paghihiganti, kundi isang ngiti ng paglaya. Ngunit ang araw ni Dante ay hindi pa tapos. Paglabas niya ng conference room, naghihintay sa kanya ang 2 lalaking nakauniporme, kasama si Attorney Gabriela Ramirez. Mr. Dante Montenegro, sabi ng isang pulis, mayroon po kaming warrant para sa inyong pag-aresto para sa kasong corporate sabotage at pagnanakaw ng intellectual property. Hinawakan nila ang kanyang mga braso. Sa harap ng mga business reporter na nag-aabang sa labas, sa harap ng buong mundo, si Dante Montenegro, ang hari ng teknolohiya, ay isinakay sa isang sasakyan ng pulis na para bang isang ordinaryong kriminal. Ang courtroom ay mas malamig at mas nakakatakot kaysa sa boardroom. Dito, hindi lang kontrata ang nakataya, kundi ang kalayaan at katotohanan. Lumipas ang ilang linggo mula noong araw ng bidding. Ang balita tungkol sa pagkapanalo ng Hiraya at ang pag-aresto kay Dante ay gumimbal sa mundo ng negosyo. Ngayon, nagsimula na ang formal na paglilitis. Nakaupo si Dante sa kabilang panig, katabi ang kanyang mga mamahaling abogado. Ang dating kayabangan sa kanyang muka ay napalitan ng isang maputlang maskara ng galit at pag-aalala. Sa bawat araw na lumilipas, sa bawat ebidensyang inilalabas laban sa kanya, ang maskarang iyon ay unti-unting nabibitak. Inilahad ni Atolin Ramirez ang lahat. Ang external hard drive ni Liwayway na may mga timestamp na nagpapatunay na siya ang orihinal na may akda ng algorithm ng Vertex. Ang mga testimonya mula sa mga dating empleyado na nagpapatunay sa kanyang kontribusyon. At ang digital footprint ng cyber attack na direktang tumuturo sa kumpanya ni Dante. Ang kaso para sa intellectual property theft at corporate sabotage ay malinaw at matibay. Ngunit alam ni Liwayway na may isa pang kasalanan si Dante na mas mabigat at mas personal. Isang kasalanan na walang ebidensyang digital. Isang sugat na hanggang ngayon ay dumudugo pa rin sa kanyang puso. Isang hapon, habang pauwi na sila mula sa korte, kinausap siya ni Attorney Ramirez. Liwayway, may isang testigo na gustong tumulong, sabi ng abogada. Ang kanyang boses ay seryoso. Pero ayaw niyang magpakilala hanggat hindi sigurado. Ang sabi niya, may alam siya tungkol sa gabi kung kailan ka na ospital. Natigilan si Liwayway.
Ang gabing iyon, ang gabing pilit niyang ibinabaon sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang alaala. Sino siya? Tanong ni Liwayway. Amihan Serrano. Ang pangalan ay parang isang dagitab na dumaan sa buong katawan ni Liwayway. Si Amihan, ang babaeng dahilan ng lahat. Bakit ito tutulong? Ano ang motibo nito? Dumating ang araw na pinakahihintay. Tinawag ni Attorney Ramirez ang kanilang huling testigo. The prosecution calls to the stand Miss Amihan Serrano. Isang bulungan ang kumalat sa buong courtroom. Maging si Dante ay napatingin sa pinto. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at galit. Pumasok si Amihan. Iba na ang kanyang itsura. Wala na ang mamahaling damit at alahas. Ang suot niya ay isang simpleng bestida. Ang kanyang muka ay maputla at walang kolorete. At sa kanyang mga mata, makikita ang takot, pagsisisi, at isang kakaibang determinasyon. Naglakad siya papunta sa witness stand, iniiwasan ang nag-aapoy na tingin ni Dante at ang mapanuring tingin ni Liwayway. Miss Serrano, simula ni Attorney Ramirez. Ano ang relasyon ninyo kay Mr. Dante Montenegro? Ako po ang kanyang naging kasintahan. Mahinang sagot ni Amihan. At mayroon po ba kayong personal na kaalaman tungkol sa mga ilegal na gawain sa loob ng Vertex Solutions? Tumango si Amihan. Inilahad niya ang lahat. Ang pag-amin ni Dante na si Liwayway, ang tunay na gumawa ng core technology ng kumpanya. Ang mga utos nito na sirain ang reputasyon ni Liwayway. Ipinakita ng prosekusyon ang mga dokumento na isinuko ni Amihan mula sa USB drive na kanyang kinopya. Ngunit hindi pa iyon ang pinakamatindi. Miss Serrano, nagpatuloy si at pinisipamtu sa Ramirez, ang kanyang boses ay bumaba. Nagiging mas seryoso. Nais kong dalhin ang iyong atensyon sa gabi ng 14 ng Marso. Ang gabi ng anibersaryo ng Vertex. Ang gabi kung kailan na ospital si Miss Alcantara. Ang buong silid ay natahimik. Napahawak ng mahigpit si Liwayway sa braso ng kanyang upuan. Nasaan ka nung gabing iyon? Nasa labas po ako ng bahay nila, nanginginig na sagot ni Amihan. Tinawagan ako ni Dante. Sabi niya, may problema. Nag-aalala po ako kaya pumunta ako. Pero nang malapit na ako sa pinto, narinig ko silang nagsisigawan. Anong narinig mo? Narinig kong sinisigawan ni Dante si Ma'am Liway. Tungkol sa akin. Tungkol sa pagbubuntis ko noon. At narinig ko si Ma'am Liway na binanggit ang anak nila. Ang anghel nila. Ang bawat salita ay parang isang karayom na tumutusok sa puso ni Liwayway. Anong sunod na nangyari? May narinig po akong malakas na kalabog. Humikbi si Amihan. Tapos katahimikan, sumilip po ako sa bintana. At nakita ko si Ma'am Liway na nakahandusay sa sahig. At si Dante, nakatayo lang, nakatingin sa kanya. Objection, Your Honor! Hearsay! Sigaw ng abogado ni Dante. Sustained. Miss Serrano, sabihin mo lang ang nakita mo. Nakita ko po siyang itinulak ni Dante, sabi ni Amihan. Ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos. Nag-aaway sila. Sinubukan ni Ma'am Liway na umalis, pero hinila siya ni Dante pabalik at itinulak ng malakas. Nakita ko po. Siya po ang dahilan kung bakit nahulog si Ma'am Liway. Siya po ang dahilan kung bakit nawala ang bata. Isang malakas na hindi ang umalingaw-ngaw mula kay Dante. Tumayo siya,
Ang kanyang muka ay puno ng galit at desperasyon. Nagsisinungaling siya. Binaliktad niya ang lahat. Order in the court! Sigaw ng hukom. Paulit-ulit na ipinupukpok ang kanyang gavel. Ngunit ang katotohanan ay lumabas na. Ang lihim na parehong kinatakutan at kinimkim ni Liwayway ay nasambit na. Hindi ito dahil sa stress. Hindi ito isang aksidente. Ito ay isang akto ng karahasan. Hindi na napigilan ni Liwayway ang sariling mga luha. Ngunit hindi ito luha ng galit o paghihiganti. Ito ay luha ng isang matagal ng sakit na sa wakas ay nabigyan ng pangalan. Luha para sa kanyang nawalang anak at luha para sa sarili niyang nawasak na pagkatao. Nang matapos ang sesyon, ang courtroom ay dahan-dahang nawalan ng tao. Naiwan si Liwayway, nakaupo, hindi makagalaw, binabalot ng kanyang kalungkutan. Naramdaman niyang may tumayo sa kanyang tabi. Hindi niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Walang sinabi si Sinag. Hindi siya nagbigay ng mga salitang pampalubag loob. Sa halip, marahan lang nitong inilagay ang kamay sa kanyang balikat. Isang tahimik na presensya. Isang tahimik na pangako na hindi na siya nag-iisa. Pagkatapos ng ilang sandali, dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo at tumingin kay Sinag. Sa mga mata nito, nakita niya ang sarili niyang sakit na sinasalamin. At sa unang pagkakataon, pinahintulutan ni Liwayway ang kanyang sarili na maging mahina. Sumandal siya kay Sinag at sa gitna ng malamig na courtroom, sa ilalim ng bigat ng isang masakit na katotohanan, umiyak siya nang umiyak. Ang paghatol kay Dante Montenegro ay mabilis at tiyak. Guilty sa lahat ng kaso. Corporate sabotage, intellectual property theft, at physical assault resulting in fetal demise. Ang kanyang sentensya ay mahabang taon ng pagkakakulong. Ang balita ay nag-iwan ng isang kakaibang pakiramdam kay Liwayway. Walang kasiyahan. Walang pakiramdam ng paghihiganti. Tanging isang malalim na katahimikan at ang pakiramdam ng isang mabigat na kabanata na sa wakas ay nagsara. Kasabay ng pagbagsak ni Dante ay ang pagbagsak din ng kanyang kaharian. Ang Vertex Solutions, na nawalan ng leader at nabahiran ng eskandalo, ay bumulusok pababa. Ang mga kliyente ay umalis, ang mga investor ay nag-pull out, at ang mga empleyado ay nagsimulang maghanap ng ibang trabaho. Ang toreng minsan ay simbolo ng kapangyarihan ay unti-unti nang guguho. Isang araw, habang nasa isang board meeting para sa Juan Clicks project, isang ideya ang pumasok sa isip ni Liwayway. Isang ideyang tila kabaliwan sa una, ngunit habang tumatagal ay nagkakaroon ng saysay. Gusto kong bilhin ang Vertex, sabi niya sa kanyang team at kay Sinag, na ngayon ay isa ng permanenteng miyembro ng kanilang board bilang kanilang pangunahing investor at advisor. Natahimik ang lahat. Ma'am Liway, sabi ni Marco, nag-aalangan. Bakit po? Di ba't iyan ang kumpanyang halos sumira sa'yo? Eksakto, sagot ni Liwayway. Isang matatag na determinasyon ang nasa kanyang mga mata. Ang Vertex ay hindi lang si Dante. Maraming magagaling at mabubuting empleyado doon na ngayon ay mawawalan ng trabaho dahil sa kasalanan ng isang tao. At ang teknolohiyang ako mismo ang bumuo. Ayokong mamatay na lang ito, kasama ng pangalan ni Dante. Nakita ni Sinag ang lohika sa likod ng emosyon.
It's a bold move, Liwayway, but it makes sense. It's poetic, even. Ngumiti ito. Count me in. Kakausapin ko ang ibang mga investor. At nagsimula ang proseso sa tulong ng mga bagong mamumuhunan na dinala ni Sinag at sa lumalaking kita mula sa Juan Clicks Project. Ang Hiraya Innovations ay nag-alok ng bid para bilhin ang naluluging Vertex Solutions. Dumating ang araw na pumasok muli si Liwayway sa Vertex Tower. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi bilang isang asawang anino, kundi bilang ang bagong may-ari. Ang mga empleyado ay nagtipon sa lobby. Ang kanilang mga muka ay puno ng pangamba at kawalan ng kasiguraduhan. Nang makita nila si Liwayway, marami ang nagulat. Ang iba ay nakayuko, nahihiya sa kanilang naging pagtrato sa kanya noon. Tumayo si Liwayway sa harap nilang lahat. Hindi siya nagbigay ng isang talumpati ng kapangyarihan. Sa halip, nagsalita siya bilang isa sa kanila. Alam ko na marami sa inyo ang nag-aalala sa inyong kinabukasan, simulan niya. Nais ko lang sabihin na ang Hiraya ay hindi nandito para manira. Nandito kami para muling magtayo. Ang kumpanyang ito ay binuo sa isang magandang pundasyon, ngunit naligaw ng landas dahil sa maling pamumuno. Simula ngayon, ibabalik natin ito sa tama. Walang matatanggal sa trabaho, pagpapatuloy niya, na nagdulot ng mga bulong ng kaginhawaan mula sa mga empleyado. Sa halip, pagsasamahin natin ang lakas ng Vertex at ang puso ng Hiraya. Magtatayo tayo ng isang kumpanyang hindi lang kumikita, kundi tumutulong. Isang lugar kung saan ang bawat isa ay may boses at respeto. Pagkatapos ng kanyang talumpati, nilibot ni Liwayway ang gusali. Ang bawat sulok ay may dalang alaala. Ngunit ang sakit na dati niyang nararamdaman ay napalitan na ng isang pakiramdam ng kapayapaan. Huminto siya sa harap ng opisina ng CEO. Ang dating opisina ni Dante. Ang pangalan nito ay nakaukit pa sa isang makintab na plaque sa pinto. Hinawakan niya ito sandali, pagkatapos ay dahan-dahan itong tinanggal. Pumasok siya sa loob. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Dante ay naroon pa rin. Ang mga larawan nito kasama ang mga maimpluwensyang tao ay nakasabit pa sa pader. Naupo siya sa malaking leather na upuan sa likod ng mesa. Mula dito, tanaw niya ang buong lungsod. Inisip niya kung ano ang nararamdaman ni Dante habang nakaupo dito noon. Siguro ay kapangyarihan. Siguro ay pagmamataas. Ngunit para kay Liwayway, ang nararamdaman niya ay hindi iyon. Ang nararamdaman niya ay closure. Ito na ang huling piraso. Ang pagbawi sa kung ano ang dapat ay sa kanya. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin ng bintana. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang babaeng sawi. Siya ay isang babaeng buo. Isang babaeng natutong hanapin ang kanyang halaga hindi sa pag-ibig ng iba, kundi sa pagmamahal para sa kanyang sarili. Ang paghihiganti pala ay hindi matamis. Ang tunay na matamis ay ang kapayapaan, ang kalayaan, ang pagpapatawad, hindi para kay Dante, kundi para sa kanyang sarili. May kumatok sa pinto. Pumasok si Sinag. May dalang 2 tasa ng kape, tulad ng lagi niyang ginagawa. Mukhang bagay sa'yo ang upuang yan, Madam CEO. Nakangiting sabi nito. Ngumiti pabalik si Liwayway. Medyo malaki. Kailangan pa ng kunting pagsasanay. Inabot nito sa kanya ang 1 tasa.
Alam kong kaya mo yan. Naupo ito sa silya sa harap ng mesa at sa loob ng ilang sandali, tahimik lang silang dalawa, umiinom ng kape, pinagmamasdan ang papalubog na araw sa syudad. So, tanong ni Sinag, binabasag ang katahimikan. What's next for Liwayway Alcantara? Tumingin si Liwayway sa labas ng bintana, sa mga ilaw ng lungsod na isa-isang nagsisindi. Ang tanong ay hindi na nakakatakot para sa kanya. Ang hinaharap ay hindi na isang madilim at walang kasiguraduhang lugar. Ito ay isa ng blankong pahina. Handa na niyang sulatan ng isang bagong kwento. Hindi ko pa alam, sagot niya. At sa unang pagkakataon, ang hindi niya pag-alam ay hindi nakakabahala, kundi nakakasabik. Pero alam kong magiging maganda ito. Tumingin siya kay Sinag, ang lalaking naging kanyang sinag sa gitna ng dilim. At sa ngiti na isinukli nito sa kanya, alam ni Liwayway na anuman ang susunod na kabanata, hindi na niya ito haharapin ng mag-isa. 6 na buwan ang lumipas. Ang araw ay nagniningning sa lungsod ng Maharlika. Sa harap ng Vertex Tower, na ngayon ay opisyal ng pinangalanang Hiraya Center, daan-daang tao ang nagtipon, mga empleyado, mga partner sa negosyo, mga miyembro ng media, at ang komunidad na kanilang pinagsisilbihan. Ang lumang logo ng Vertex ay pinalitan na ng simbolo ng Hiraya. Isang araw na sumisikat sa likod ng isang bukas na kamay. Ang buong gusali ay na-renovate. Ang dating malamig at corporate na lobby ay isa na ng ngayong ngayong mainit at welcoming space na may malaking mural na nagpapakita ng mga kwento ng tagumpay ng kanilang mga user. Ito ang araw ng grand relaunch. Ang pagpapakilala sa bagong mukha ng pinagsanib na Hiraya at Vertex. Bago magsimula ang formal na programa, naglakad-lakad muna sina Liwayway at Sinag sa hardin na ipinagawa nila sa tabi ng gusali. Kinakabahan ka ba? Tanong ni Sinag, habang inaayos ang laylayan ng suot na barong ni Liwayway. Umiling si Liwayway at ngumiti. Hindi na. Sabik, marahil. Pero hindi na takot. Hinawakan ni Sinag ang kanyang kamay. Ang init nito ay pamilyar at nagbibigay ng kapanatagan. Sa loob ng 6 na buwan, ang kanilang pagkakaibigan ay namulaklak at naging isang pag-ibig na tahimik, matatag, at puno ng pag-unawa. Hindi ito isang nag-aapoy na pag-ibig na tulad ng dati. Ito ay isang pag-ibig na parang isang tahanan. Naaalala mo ba noong una tayong nagkita? Sabi ni Liwayway. Akala ko, isa ka sa mga tauhan ni Dante. Tumawa si Sinag. At akala ko naman, makikita ko ang isang babaeng wasak at talunan. Pero ang nakita ko ay isang mandirigma. Mula pa noon, alam ko nang sa iyo ako papanig. Huminto sila sa ilalim ng isang puno. Humarap si Liwayway kay Sinag. Salamat, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Salamat sa paniniwala mo sa akin, kahit noong ako mismo ay hindi na naniniwala sa sarili ko. Hindi mo kailangang magpasalamat, sagot ni Sinag. Marahang hinahaplos ang kanyang pisngi. Ang liwanag mo, Liwayway, ay sayo. Ako lang ang naging masuwerteng makakita nito noong natatakpan pa ito ng mga ulap. At doon, sa ilalim ng puno, sa gitna ng isang bagong simula, hinalikan niya ito. Isang halik na hindi nagmamadali. Isang halik na nagsasabi ng lahat ng hindi masabi ng mga salita. Isang halik na pangako ng isang bagong umaga. Dumating ang oras para sa kanyang talumpati.
umakyat si Liwayway sa entablado. Sa kanyang pagtayo sa harap ng mikropono, nakita niya ang mga pamilyar na mukha sa audience. Sina Marco, Leo, at Ben, na ngayon ay mga executive na ng kumpanya, nakangiti ng buong pagmamalaki. Nakita niya si Atty. Ramirez. At sa unahan, nakita niya si Sinag, ang kanyang mga mata ay nagsasabing, "Kaya mo yan." Huminga siya ng malalim at nagsimula. "Maraming salamat po sa inyong pagdalo." Simulan niya, ang kanyang boses ay malinaw at buo. Ngayong araw, hindi lang po isang gusali o isang pangalan ang ating ipinagdiriwang. Ipinagdiriwang po natin ang paniniwala na ang bawat paglubog ng araw ay may kasamang pangako ng isang bagong pagsikat. Ikinuwento niya ang kanyang paglalakbay. Hindi niya binanggit ang pangalan ni Dante. Hindi na kailangan. Sa halip, nagsalita siya tungkol sa sakit, sa pagkawala, at sa pagbangon. Lahat tayo ay may mga sugat, sabi niya. Lahat tayo ay may mga kwento ng kabiguan. Pero ang kwentong iyon ay hindi ang ating katapusan. Ang tunay na sukat ng ating pagkatao ay hindi kung paano tayo bumagsak, kundi kung paano tayo pinipiling bumangon. Mas matatag, mas matalino, at mas may puso. Ang Hiraya Center na ito, sabi niya, habang iginagawi ang kanyang kamay sa gusali, ay isang simbolo. Isang simbolo na posibleng pagsamahin ang tagumpay at kabutihan. Na posible tayong magtayo ng isang negosyong nag-aangat, hindi naninira. Na ang tunay na kapangyarihan ay wala sa pera o posisyon, kundi sa kakayahan nating baguhin ang buhay ng iba para sa mas mabuti. Tumingin siya sa malayo, sa kalangitan. Para sa aking anghel na nasa langit, bulong niya sa sarili, bago muling nagsalita sa mikropono. Ang bawat simula ay may katapusan. At ang bawat katapusan ay isang bagong simula. Halina't sabay-sabay nating itayo ang isang mas magandang bukas. Isang malakas na palakpakan ang umaling-awngaw. Isang palakpakang puno ng pag-asa at inspirasyon. Sa isang madilim at maliit na selda sa pambansang bilangguan, napanood ni Dante Montenegro ang lahat sa isang lumang telebisyon. Nakita niya ang tagumpay ni Liwayway, ang pagmamahal sa mga mata nito at ni Sinag. Walang emosyon ang kanyang mukha. Tanging isang malamig na kawalan. Ang dating hari ay isa na lamang limot na anino. Habang bumababa sa entablado si Liwayway, sinalubong siya ng yakap ni na Marco, Leo, at Ben. At sa huli, sinalubong siya ni Sinag. Hinawakan muli nito ang kanyang kamay. Magkasama nilang pinanood ang pagbagsak ng konfeti, ang mga ngiti sa mukha ng mga tao, at ang pagsikat ng araw sa kanilang bagong mundo. Ang kanyang pangalan ay Liwayway, at ito ang kanyang bagong bukang liwayway. Ang kanyang bagong simula. At dito po nagtatapos ang kwento ni Liwayway. Isang kwentong nagpapaalala sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming beses tayong hindi bumagsak, kundi sa kung gaano karaming beses tayong pinipiling bumangon muli mula sa bawat pagkakadapa. Ang pagpapatawad, lalo na sa ating sarili, ang siyang susi sa paghilom at sa pagbubukas ng ating mga puso para sa isang bagong pag-ibig na tunay at dalisay. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating kwento. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa paglalakbay ni Liwayway?
At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, Love Kilig TV.